Ayan, mula po dito sa isla sa Pulo Bantayanon na siyang unang tinitirhan ng mga katutubong Aita na kung saan ang kanilang pamumuhay ay nanggaling po dito sa dagat. Ayan, ayan pangingisda po gamit ang sapang na kawayan na ang tawag po nila ay bagakay na tinutulis na siyang panghuli po ng mga isda. Ayan, galing ito po ang kanilang fishing ground. Fishing ground po ito ng mga Aita. Ngayon, mula po dito sa fishing ground, pupunta po tayo sa mataas na bahagi po ng lugar na ito na kung saan ito po ay tinatawag nilang Pangahuyan. Ayan, sa taas po na yan, sa area po na yan, yan po yung Pangahuyan na ibig sabihin ay kagubatan po nila ng unang panahon. Diyan po sila nangangayam. Yan po ang kanilang hunting ground na kung saan ang area na yan ay gubat pa. Marami pa po diyang mga mababangis na hayop tulad po ng baboy ramo na ang tawag po ay pangangayam. Ang pangangayam po ay siyang tradisyonal na panghuhuli po ng mga mababangis na hayop tulad po ng baboy ramo na kung saan ginagamitan po nila ng aso dahil alam daw po ng aso ang amoy at laman po ng karne ng baboy na siyang ginagamit po nila kapag may selebrasyon o yung pagkatapos po ng anihan. Ayan, mag-aano po sila, kukuha po sila ng baboy ramo dyan sa lasang o sa kakahuyan kung saan kukuha din po sila ng mga panggatong, mga halamang gamot, mga kasoy, puno po ng talisay, tsaka mahahalagang puno po na namumunga, yung mga kamansilis, madami daw po dyan, mga saging na tindok. Ayan, tinitirhan daw po yan ng mga unggoy noon, mga ubal. Marami daw po, may mga native din po daw na manok, yung manok lasang, yun yung tawag ng mga Aita. Dyan po sa kakahuyan na yan, yan po ang kanilang hunting ground o pangangayam po ang tawag sa ano na yan, yung kanilang pangangaso po na sa atin. Gamit po yung sapang na kahoy, yung kawayan pala, yung bangkaw na ginagamitan po nila ng tulis o pinapatulis po nila bago gamitin. Tapos aanuhan po nila ng baging, yung higtan daw po nila ng baging para di po makawala pag natakbo sa malayo ang mga baboy ramo na kanila pong nahuhuli.